Ako si Maria at ito ang aking kwento. Magaan ang pakiramdam na umahon na si Aileen matapos tuyuin ng sarili ang mismong tuwalyang pinambalot niya sa sarili saka lumabas ng banyo. Jolo, muntik pa siyang mapag-ibig nang magbukas ang pinto itong muntik ng makabangga. Anyo nitong papasok sa banyo, niwala sa itsura nitong alam nitong may tao sa loob. Lumihis siya ng daan. Halos takbuhin niyang ilang hakbang na pagitan ng pinto ng banyo at ng kanyang kwarto. Ang isang kamay niya ay maingat na nakahawak sa upungan ng tuwalya. Tila takot na anumang sandali ay bumagsak iyon at matambad ang kahubaran niya rito. Ngunit na namang emosyong nakakulong sa kanyang dibdib ay tuluyan ng hindi nakalabas nang abutin siya nito sa bewang. Nagawa nitong maagap na sandali ay maikulong siya sa mga bisig nito. Aileen, pabulong na wika nito bago tuluyang inangkin ang kanyang mga labi. Kusang pumikit ang kanyang mga mata. Anumang rason ay nilagay niya sa likod ng isip at pinagbigyan ng layaw ng katawan. Waring may apoy ang bawat haplos nito sa kanya at sa halip na iiwas niya ang sarili sa higpit ng yakap nito, tila lalo pa niyang inimolde ang sarili sa matipunong katawan nito. Wala siyang iniwan sa tuyong dahon na biglang nagningas. Halos magliyab at ito naman ay kusang nagbibigay. Wala ni katitingmang pagtutol na nanulas sa kanyang mga labi nang pangkuhin siya nito at ipasok sa kanyang silid. Nang haltakin nito ang tuwalyang bumabalot sa kanya, ganap na rin itong napalayang sarili sa mga kasuotan. Para silang mga kugong nagniningas at nang ganap na siyang angkinin nito, sumalit ang kalituhan sa mukha nito. Bahagyang tumigil siya sa paggalaw at maagap na kinabig niya ito at mariing hinalikan. She was lost again. Maingat na naitago niyang pagdaing sa hapting naramdaman. Kahit sa sarili ay hindi niya gustong ipamalay yon. Wala siyang idea kung anong oras na. Matagal ding nanatiling nakayup-yup to sa kanyang dibdib bago to bumaba sa kanyang tabi. Ipinikit niya ang mga mata. Gusto niyang magtulog-tulugan kung sa ganun man lang na paraan ay maiwasan niya ang pagtatanong nito. Ngunit matalas ang pakiramdam niya. Bahagya itong bumangon at sinapon ng dalawang palad nitong magkabila niyang pisngi. Anong palabas mo? May diing tanong nito, napilitan siyang dumilat. Wala, sagot niyang sinalubong to ng tingin. Don't play games with me, you were a virgin. Dumiin ang pagkakahawak nito sa kanya. Pinilit niyang makawala sa ilalim nito. Akala ko, hindi mo mapapansin. Paiwas niyang sagot. 2 taon kang may asawa. Anitong binitawan siya. Tinignan niya lang ito. Bumangon siya para magbihis. Padabog din tong bumangon. Hindi nito inintindi ang kahubdan at lumapit sa kanya. Ipaliwanag mo to sa akin, Aileen. Utos nito. Pumiksi siya. Wala akong ipapaliwanag sa'yo. Sino ka ba? Hindi nga kita kilala. Sino nga ba ako? Patuyang ulit nito. Hindi mo nga ako kilala pero binigay mo sarili mo sa akin. Anong motibo mo? May panganib sa tono nito. Kunwa ay wala siyang narinig. Mabilis siyang nagsuot ng underwear at maluwang na t-shirt. Hindi na niya inintinding magsuot ng bra. Ang importante ay madamitan niya kanyang sarili. Wala akong motibo, sagot niya sa kalmanting tinig. Kung nagtataka ka kung bakit malinis pa ako, yun ay dahil may diferensyang napangasawa ko. Wala siyang kakayahan. Mapakla itong tumawa. Dapat palang ipagdiwang kung ako pang napili mo. Mababaw pa rin para sa akin ang dahilan mo. You've been widowed for 2 years. Imposibleng ngayon ko lang nagdesisyon ng ganyan. Nag-iinit ang pisngi niyang hinarap ito. Tama na. Hindi ka ba natutuwang sa'yo ko binigay ang sarili ko? Bakit kailangan mo pang magtanong? Bukas makalawa ay aalis ka na sa bayang to. Kalimutan mong may nangyaring ganito. Umiling ito. Tsaka nagkakamali. Hindi ko makakalimutan ang pagpunta ko dito at lalong hindi kita makakalimutan. Dahil ikaw ang mismong dahilan kung bakit naririto ako. Hindi ako naniniwala. Pwes maniwala ka. Sasabihin ko sa iyong dahilan ko kung ipapaliwanag mo sa akin ng maayos kung bakit ganyan ka nalang kadaling pumayag na may mangyari sa atin. Matalim niya tong tinignan. Bakit? Hindi ka ba maniniwalang naaakit ako sa'yo kaya napapahayag mo ko? I'm not that conceited, Aileen. Now tell me your reasons.
Sa mabilis na kwento, sinabi niyang desisyong magpapakasal siya kay Ismael. Pambayad utang, hindi madaling tanggapin pero hindi ko gustong kapatid ko pang magsakripisyo. Ako na lang. Tutal ay hindi iisipin ng mga taong may mawawala pa sa akin. Dinampot niya mga damit nito. Hindi niya kayang tumingin dito na hindi man lang tinatakpan ng sarili. Inabot niya yun dito. Magbihis ka at lumabas ka na. Ayoko malaman pa nilang nangyayaring ito. Sumunod naman ito, ngunit hindi to kagad na umalis. Nang makapagbihis ay muli itong humarap sa kanya. Ibibigay kong pera bukas. Bayaran mo si Ismael. Biglang pagangat ng kanyang paningin. Hindi ko pinagbibili sa iyong sarili ko. Hindi ko rin sinasabi sa iyong binabayaran kong pagbibigay mo ng sarili mo sa akin, Eileen. Mabilis siyang nag-isip. Gawan mo na kasulatan. Babayaran kita hanggang sa huling sentimo. Umiling ito. Pakasalan mo ko. Ano? Bulalas niya. Makinig ka, Eileen. Hindi kagaya ng pagpapakasal mo kay Ismael ang gagawin mong pagpapakasal sa akin. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon na puring-puri ka ni Papa? Si Don Leon siyang may gustong pakasalan mo ko? Hindi makapaniwalang tanong niya. Marahan tong tumango. Ang totoo ay hindi ko pa gustong mag-asawa. Wala pa sa plano ko yun ngunit binablackmail ako ni Papa na hatiin niyang voting share sa mga kapatid ko. Sad to admit pero puro irresponsableng mga kapatid ko pagdating sa negosyo. At wala akong pagpipilian kung hindi ang magpakasal sa'yo. Bakit ako? Alam ni Don Leoncio na biyuda ako at nasa balikat kong mga kapatid ko't ina. Isa pa, hindi tayo lubos na magkakilala. Eileen, ours will be a child marriage. 3 taon at sa loob ng panahong yon ay gagampanan mo sa akin ng tungkulin ng isang asawa. At ako nang bahala sa mga responsibilidad na iiwan mo dito. 3 taon? Tumango ito. Kapag naghiwalay tayo, bibigyan kita ng sapat na halaga para makapagsimula kang muli. Nasa sayo kung gusto mong palakihin tong transient house o i-develop ang gasolinahan. Sa ilang araw ng pag-iikot ko dito, nakita ko malaki ang potential noon. Willing ako na bigyan ka ng kapital para doon. Para mo na rin akong binibili niyan. Eileen, magpapakasal ka rin sa ayaw at sa gusto mo. Ngayon ay may pagpipilian ka sa pagitan namin ni Ismael. At sa akin 3 taon lang ang magiging tali mo. Pagkatapos ng panahong yon, malaya ka nang gawin ang anumang gusto mo. Paanong pag-ibig? Matabang tong ngumiti. Hanggat maaari, gusto ko makumbinsin natin silang lahat na nagmamahalan nga tayo. Na nagpakasal tayo dahil na-in-love tayo sa isa't isa. Walang makakaalam ng tunay na dahilan ng pagpapakasal natin maliban sa ating dalawa at kay Papa. Inabot siya nito at kinulong sa dibdib. Kung pumapayag ka na, bukas na bukas din iihanda ko ng mga papeles ng pagpapakasal natin. Marahan siyang tumango. Kinabukasan ay sinabi ni Jolo kay Aling Susana ang desisyon nila. Wala itong tutol at tila na bunutan pa ng tinig sa dibdib nang malamang wala na ring magiging problema sa pagkakautang kay Ismael. Talaga bang nagmamahalan kayo? Tanong nito, nagkatinginan silang dalawa. Si Jolo ang umiti at hinapit siya sa bewang. Ganun na nga ho, pasensya na ho kayo kung sa palagay ninyo ay sinamantala kong pagpapatuloy niyo sa akin dito. Hindi naman ganun ang iniisip ko, depensa ni Aling Susana. Gusto ko lang naman na mabuti mapuntang anak ko. Natutuwa akong malaman na sa wakas sasaya na si Eileen. Yun ho ang tiyak. Sa akin wala siyang iintindihing problema at kayo rin ho. Kung nangako sa inyo si Ismael ng tungkol sa kaginhawaan niyo dito, mas hihigitan ko pa yon. Hindi naman yun ang habol ko. Nahihiya nga ako dahil akong magulang ay ako pang nagiging pabigat sa anak ko. Nanay, pasaway na wika nito. Hindi naman ho ako nagrereklamo sa naging buhay natin. Kahit na, kung may kakayahan lang ako, hindi ko ipapasa sa iyo ang responsibilidad sa pag-aalaga sa mga kapatid mo. Nakakahiya ho kay Jolo. Sa harap pa man din niya tayo nag-uusap ng tungkol dyan. Bakit ka pa mahihiya? Sabad naman ito. Wala tayong dapat nalihiman, hindi ba? Disimulado siyang tumingin sa relo. Baka hinihintay na ako sa talyer. Inihatid siya nito sa gasolinahan. Nang naroroon na ay bumaba at sumama ito sa kanyang libutin ng solar na yon. Maluwang ang lugar. Posible na mangyaring gusto nitong i-develop yun bilang di-klaseng gasolinahan. At hindi siya makapaniwalang sa maikling panahon ay napag-aralan itong potensyal ng lugar. Para hindi ka magkaroon ng alalahanin, ikaw pa rin ang magiging may-ari nito, Eileen. Lahat ng ibibigay ko'y mananatiling solong nakapangalan sa iyo. At madaragdagan pa yon sa oras na maghiwalay tayo.
Nang akbayan siya nito ay hindi siya tumutol ni hindi siya nakaramdam ng asiwa nang mahuli sina Buboy at Obet na nakatingin sa kanila. Nasa ganun din silang ayos nito nang dumating si Madeline. Kitang-kita sa mukha nitong pagtataka sa kanilang dalawa. Pinagkilala niya ang dalawa. Awang ang mga labing napabaling ang tingin ni Madeline sa kanya. Kinambatan siya nito at natatawang humiwalay siya sandali kay Jolo. Mukha ka natuka ng ahas, tudyo niya rito. At paano hindi ako magugulat? Pabulong nitong wika na tila maririnig sila nito samantalang nakalayo na sila. Namumukhaan ko yan. Naging pasyente sa Makati Med ang kapatid niya na akong nag-alaga. Hindi lang niya ako natatandaan dahil alam mo na, wala naman yung interes sa kagaya namin. Mayaman yan. Lumabi siya. Bakit? Wala na ba akong pag-asa makatagpo ng mayaman? Naging sensitibo naman to sa reaction niya. Hindi naman sa ganun. Nagulat lang ako sa inyo. Paano nangyari? Gusto yata niyang mag-invest dito sa Natividad. Pagsisinungaling niya. Sa amin tumuloy at na-love at first sight sa akin. Kinilig naman to. Talaga? Baka mauna ka pang ikasal sa akin yan. Malamang nga. Aba, hindi ako papayag. Kaya nga pala ako nandito ay susunduin kita. Ngayon tayo luluwas para sukatan ka ng gown. Mahigpit niyang binili na ng dalawang katulong. May tiwala naman siya sa mga itong humawak ng kaha. Ginamit nilang service ang kotse ni Jolo. Nang sumakay si Madeline ay kita niya sa mukha nitong katuwaan sa nangyari sa kanya. Gusto niyang ikwento sa kaibigan ng totoo, ngunit alam niyang wala na silang oras para magkasarilinan. Kasama ba ako dyan? Sabad ni Jolo sa tonong pabiro ng marinig na puro sa nalalapit na kasal ni Maidi ang pinag-usapan nila. Oo naman, maagap na sagot ni Madeline. Baka nga mauna pa kayong magpakasal sa akin ni Aileen, ngumiti si Jolo. Sigurado ako doon. Ayoko na magtagal ang engagement namin. Aba, dapat yata umabay pa ako ulit, Aileen. Tangong sinagot niya. Nang hapong iyon ay umuwi sila ni Jolo at nadatnan nila si Ismael na nag-aabang sa kanila sa sala. Nagkatinginan silang dalawa. Ang sinadya nila para pagbayaran sa pagkakautang ay siya pala nilang daratnan sa bahay. Nakabadha sa mukha nitong disgusto sa pagkakitang magkasama sila. Lalo't palagi silang magkadikit. Ang sabi ni Aling Susana ay maaga kang umuwi at natutulog ka. May uyam na wika nito. Kahit kailan, hindi marunong magsinungaling ang nanay mo. Ayaw niya siguro akong ipakiusap na sayo kaya yun ang sinabi niya. Matapang na sagot niya. Nangunot ang noon nito. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo hindi pa tayo tapos? Huwag kang magmalaki sa akin, Aileen. Sa akin ka rin mauuwi. Yan ang akala mo. Hininakatiis na sabad ni Jolo. Nilingan niya ito. Kita niyang determinasyon sa mukha nito. Naroon ang pinipigil na galit sa kabastusan ni Ismael. At sino ka naman? Sinong lalaking yan, Aileen? Yan bang pinapanakot mo sa akin? At namewang pa to. Umalis ka na lang, Ismael. Tanggapin mong hindi ako magpapakasal sa'yo. Mahina akong wika niya. At paanong utang niyo sa akin? Gamitin mo utak mo, Aileen. Makababayad ka na sa utang niyo sa akin ay sasagana pang buhay mo kapag nagpakasal ka sa akin. Hindi ko naman maintindihan kung ano pang inaayaw mo, samantalang kayang-kaya naman kitang buhayin na hindi mo na kinakailangan magtrabaho pa. Tinatanong mo pa, Ismael, hindi kita gusto. Bakit hindi mo ipasok sa isip mo yon? At kailanman hindi kita magugustuhan dahil sa ugali mong yan. Gusto mo nga akong pakasalan, ngunit kung lait-laitin mo naman ako, ganun na lang. Kahit ikamatay ko, hindi ako magpapakasal sa'yo. Talaga ha? Parang nakakalokong wika nito. Sinabi na ba sa'yo ng nanay mo na kung hindi kita makukuha ay si Alaysa ang magiging kapalit mo? Nasa karera ka ba't parang pumipili ng kabayong tatayaan? Tanong ni Jolong muli. Huwag kang makialam dito. Sino ka ba? Napipikong tanong ni Ismael. Ako ang mapapangasawa ni Aileen. Matatag na tugon ni Jolo. Kaya habang nakakapagpigil pa ako sa anghang ng bibig mo, makabubuting umalis ka na. Bukas na bukas din, mapapa sa kamay mong kabayaran sa utang na sinasabi mo. Kasama pati interes, walang labis, walang kulang. Huwag mo lang kalilimutang ibalik ang titulo. Gulat na gulat ang anyo nito nang bumaling sa kanya. Anong mapapangasawang sinasabi ng lalaking to? Niloloko niyo ba ako? Hindi ba tayong dalawang magpapakasal, Aileen? Ikaw lang nagsabi niyan, hindi ako. Kahit kailan, hindi ako pumayag sa gusto mo. Umalis ka na lang, Ismael. Pakihanda mong titulo't bukas ng umagay pupunta kami sa opisina mo.
Bumagsak ang mga balikat nito, itsura nitong nalugi ng isang anihan. Siguraduhin mo lang na kompletong ibabayad nyo. Kung hindi, hindi ko isasauli ang titulo. Nagtatapang-tapangan pang wika nito. Ngunit nang humakbang paalis, hindi maikakailang lulugo-lugo ito. Inakbayan siya ni Joel at marahang tinapik ang balikat. Duwag din naman palang taong yun, pabirong wika niya. Nasindak mo yata napangiti siya. Gusto mo bang umakyat na sa silid mo o magmeryenda na muna? Pilit itong napangiti. Umaliwala sa mukha nito na tila hindi nagdaan sa harap nilang nakakainis na presensya ni Ismael. Hindi mo ba iaalok ang silid mo, sweetheart? Saglit siyang natahimik. Kauna-unahang pagkakataon yun na gumamit siya ng endearment at nagustuhan yun ng kanyang pandinig. Bigla rin ang pagkakaroon ng agam-agam sa kanyang dibdib. Nakatanim sa isip niyang may hangganan ang gagawin nilang pagsasama. 2 taon. Ngunit wala pang 2 linggo, tila nagkakaroon na to ng espasyo sa kanyang puso. Untag nito sa pananahimik niya. Hindi pwede, tanggi niya. Nakakahiya sa kanila. Nahiya ka pa. Pabulong na tudyo nito. Bakit kagabi? Jolo, please. Namumula ng kanyang pisngi. Hindi naman ito nagpilit. Inaya siya nitong maupo sa sofa. Napo na niya nalikas itong malambing. Hindi nito pinalalagpas ang pagkakataong makahawak sa kanya. At napo na niya rin ang sariling gustong bawat pagdantay ng katawan nito sa sarili niyang katawan. Meron pa tayong hindi na pag-uusapan, Aileen. Kailangan nating paniwalain ng papa na nahulog nga ang loob natin sa isa't isa. Parang may bumikig sa kanyang lalamunan. Para sa kanya hindi mahirap yon, lalo't ganong naramdaman niyang napapalapit ang loob niya dito sa loob lang ng maikling panahon. Pero hindi ba't siya rin ang nakakaalam na kunwari lang magiging kasal natin? Let me correct you. Legal ang kasal natin at ipapawalang bisa lang natin sa pamamagitan ng annulment. Ang gusto ko'y makita niyang in love nga tayo sa isa't isa. Pag nakita niyang ganun, may iwasan natin ang pakikialam niya sa pagsasama natin. May tendency ang papa ko na makialam kahit na hindi na dapat. At hindi ako magtataka, lalo na't ikaw na gusto niyang pakakasalan ko. Gagawin niyang lahat ng magagawa niya para lang manatili tayong kasal sa isa't isa. Napatitig siya dito. Puno ng pagtatakang nakalarawan sa kanyang mukha. Parang malabo yata. Aniya, hindi ba't siya rin ang pumayag sa trial marriage lang ng sa atin? Bakit kailangan manatili tayong kasal? Aileen, sweetheart. Nagtawaran kami ni Papa. Kung siyang masusunod, he wants a lifelong commitment. At kaya lang siya napapayag sa 2 taon para lamang mapilitan ako magpakasal sa'yo. May sakit na dumampi sa puso niya sa huling tinura nito. Ngunit nagsawalang kibo siya. Wala namang mali sa sinabi nito. At sa kanyang banda, ganun din ang rason. Convenient para sa kanilang dalawa ang 2 taon na pagsasama. Desisyon nilang pareho na sa Huwes na lamang magpakasal. Hindi lumipas ang linggong iyon at nagpakasal sila sa kaibigang hukom ng pamilya Tordesillas sa sala nito sa Quezon City. Si Aling Susan at si Madeline lamang ang inimbita niya sa okasyong iyon. Sa panig ni Jolo, si Don Leoncio lamang ang dumalo. Ayaw man, nakadama siya ng insekuridad sa hindi pagdalo ng mga kapatid ng asawa. May pakiramdam siyang hindi siya gusto ng pamilya nito. Matapos ang isang masaganang tanghalian sa isang primera klaseng restaurant, naghiwa-hiwalay na sila. Si Madeline ay hahabol pa sa afternoon shift nito sa ospital at si Don Leoncio naman ay may appointment pa. Ang kanyang ina ang natirang kasama nila. Inihatid nila ito sa terminal ng bus pauwi sa Natividad. Sana'y lumigaya kayo sa inyong pagsasama, Jolo. Aileen, may lungkot sa tinig nito. Naniniwala kong nagmamahalan nga kayo, kaya lang ay napakabilis ng pangyayari. Hindi pa ninyo ganap na kilalang ugali ng isa't isa. Sana'y matuto kayong mabigayan. Mula sa rearview mirror ay sinimplihan ni Jolo ang biyanan. Hayaan ho ninyo, gagawin naming masayang aming pagsasama. Nang makapagpalit na ito ng kambyo, inabot pang kanyang kamay at masuyang pinisilyon. Malapit lang naman tong Maynila sa atin, nanay. Dadalaw kami palagi doon. Umaliwalas naman ang anyo nito. Aasahan ko yan. Sa 1 buwan ho siguro namin umpisa ng pagbabago sa gasolinahan. Pansamantala, huwag na muna kayong mag-intindi ng gusto. May kalakip na pangakong tinura nito. Nagminor na ito nang mapalapit sa terminal. Huwag mong pababayaan ang anak ko, Jolo. Alam ko magkaiba kayo ng mundo. Nagyakap pa silang mag-ina bago to sumakay sa aircon bus.
Tama si nanay, magkaiba nga tayo ng mundo. Ani Jolo na nagmaneho na siya palayo sa terminal. Jolo, hindi mo ba ako ikakahiya sa mga kaibigan mo? Nilingon siya nito. Bakit kita ikakahiya? Asawa kita. Nangibabaw ang takot at inseguridad niya. Wala akong mataas na pinag-aralan na hindi nga ako makapagsalita ng diretsong Ingles na hindi ko iisipin na muna. Minsan pa nitong ginagap ang kanyang palad. Eileen, hindi kita ilalagay sa kahihiyan. Alam kong matalino ka. Kung meron ka mang siguradong dapat na matutunan, madali mo na yung magagawa. At isa pa, hindi ko pipiliting baguhin ka. Kung gusto mo magbago, nasa likod mo ko. Kung ayaw mo, nasa sayo. Salamat, saad niya. Ilang sandaling naghari sa kanila ang katahimikan. Maski papaano nakagaan na sa kalooban niya ang assurance nitong iyon. At ang isiping 3 taon lang naman ang tagal ng kanilang pagsasama ay nagpapalakas na rin ang loob niya. Pagkatapos nun ay may kanya-kanya na sila ulit na buhay. Pansamantala, pipilitin niya makibagay sa mundong ginagalawan nito at sisikapin niyang huwag itong malagay sa kahihiyan dahil sa kanya. Saan tayo pupunta? Dadaan tayo sandali sa Ayala Center. Mamimili tayo ng mga gamit mo. Pagkatapos, tutuloy na tayo sa penthouse. Bumaba ang tingin niya sa suot na damit, kulay krema na straight cut na bestida. Walang manggas at round neck ang leeg. Sa paningin ni Madeline at ng ina, magandang anyo niya sa simpleng damit na yon. Si Maide rin ang kasama niya nang bilhin yon sa isang mall sa Kabanatuan. Nag-aabot sana ng pera sa kanya si Jolo para pambili ng damit na yon, ngunit tinanggihan niya. Maganda naman ang damit kahit hindi masyadong mahal. Ang tanging alahas na sinuot niya ay perlas na choker. Para din sa kanya, tama ng gayak na yon. Ngunit kapag iniisip niya mga okasyong may posibilidad, nisama siya ni Jolo, tama nga ito na ipamili siya ng mga bagong damit. Hindi ba bagay ang mga simpleng damit niya sa mga okasyong pupuntahan nila? Napatingin siya sa suot na singsing. Simple lang din naman ang disenyo ng wedding ring niya. Ngunit ang nagbibigay elegance dito ay ang kinang na tantong berliante na nakatanim sa ginto. Tahimik ka, puna nito. Marahan siyang umiling. Naisip ko lang, tama naman na ikaw ang pumili ng mga damit na susuotin ko. Ikaw ang nakakaalam kung alin ang akma sa bawat okasyon o hindi. Luminga ito sa kanya. I don't mean offense. Iniisip ko lang na dapat kitang ipamili dahil asawa kita. Kung ano man yung kulang sa'yo, dapat kong punan. Yung makakabagay sa mundong ginagalawan mo, dagdag pa niya. Eileen, tama naman hindi ba? Tanggapin natin o hindi, magkaibang mundo natin. Dapat kong pag-aralang makibagay sa'yo kung hindi dalawa tayong mapapahiya. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Sinabi ko na sa'yo kanina, hindi kita pipiliting gawin ng mga bagay na ayaw mo, Eileen. Kung willing kang umagapay sa mundo ko, I'll give you everything you need. Mag-enroll ka ng personality development para matanggal ang anumang inferiority complex mo. Kahit hindi mo aminin, yun ang nakikita ko sa kilos mong yan. Mataman niyang pinag-isipan yon. Sa pandinig niya, suhestyon yun ng asawa at hindi isang utos. Inilagay niya sa isip ng isang araw ay bibigyang pansin niya yon. Pansamantala, inihanda niyang sarili kung paano gagampan ng mabuti ang pagiging asawa nito. Nang makarating sila sa Ayala Center, sunod-sunuran lang siya kung saan siya nito dalhin. Marami silang dinaanang boutiques at bawat makita niyang damit na nakasuot sa maniki na hindi niya tinatangging hindi niya nagustuhan. Aaminin niya sa sariling natutuwa rin siya sa pangyayaring yon sa buhay niya. Likas na mababaw lang ang pangarap niya. Ngunit ngayon ay nasa kamay na niya ang pagkakataong makapagtamasa ng kasaganaan. Ipokrita siya kung hindi niya aaminin ayaw niyang magsuot ng mga ganong kagagandang damit. Dito tayo. Wika nito bago sila pumasok sa isang butik. Pagpasok pa lamang nila doon, 2 sales attendants na kaagad ang sumalubong sa kanila. Halatang kilala ito doon. Jolo, masayang bati ng isa. Sa bihis at anyo ng babae, waring siyang may-ari ng butik. Matagal ka rin hindi nagawi dito. Nang lumipat sa kanyang tingin nito, bahagyang lumarawan ng pagtataka sa mukha nito. At kung hindi lang marahil iniisip na lihis sa kagandahang asal, hinagod na siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. This is Eileen, my wife. Maagap namang pakilala ni Jolo. Wife? May pagkabigla sa reaksyon nito para namang gusto niyang mahiya. Ngayon niya nararamdaman na hindi siya gamay sa ganong lugar. Mamimili lang sila ng damit ay para na siyang nasa kumukulong tubig.
Hindi siya ignorante, ngunit hindi rin siya sanay sa ganong bakas na kasosyalan. Kung titignan pa niyang mga sales attendants na naroroon, waring daig pa siya ng mga to. Tila mas may aral pang mga kilos ng mga to kaysa sa kanya. At ang masusing pagtingin sa kanya ng mga to ay nakakadaragdag pa sa pagkaasiwa niya. I got married this morning. Mabilisan dahil ayaw ko na magbago pang isip nitong misis ko. Kinawit nitong kanyang bewang at nakadama naman siya ng seguridad sa sitwasyong iyon. Umiiwas kayatang mag-imbita, sabi ng babae. No, hindi sa ganun. We also plan to get married in church. Paghahandaan pa namin yun ng gusto. Sa pandinig niya, senserong-sensero ito. Pagkuha, bumaling pa ito sa kanya. Sweetheart, she's Belle. Siyang bahala sa'yo. Thanks for the trust, nakangiting wika ni Belle. Come Aileen, susukatan kita. Friendly na hinawakan siya nito sa kamay. Napasunod siya sa paghakbang. Ngunit may pakiramdam siya nang mapahiwalay kay Jolo. Para siyang nag-iisa, naisip niya. Siguro nga'y tama na sundin niyang solusyon nitong makapag-aral para man lang mabuo ang tiwala niya sa sarili.